Good day, everyone. Today, I'm going to discuss the strength-based approach. So, what is strength-based approach? A strength-based approach is nag-focus siya sa identifying and building upon sa individual strength kaysa sa ilahang problems, deficit, and weaknesses. Tapos, gina-emphasize niya ang positive aspect sa isa ka tao, iyahang talent, skills, and resources na magamit ng isang tao na malampasan ang hamon sa iyahang life at makamit ang kanyang goal in life. Kani nga approach is particularly effective ni siya sa pagtabang sa isa ka individual, build self-esteem, confidence, and resilience. Dahil ginabalhin nito ang focus mula sa kung unsa ang wala sa ila ngadto sa kung unsa ang naa sa ilaha. Kung sa practice, ang strength-based approach na involved siya sa collaborative process between individual and facilitator such as ang therapist or coach. Ang role sa facilitator is ginatabangan niyang individual to identify their strength through various assessment and discussion. Once na nakilala na ang strength sang isa ka individual, ginagamit ni nila to address a specific challenges, makadevelop na sila og mga new skills and pursue their goals in life. Halimbawa aning strength-based approach is ang isa ka student nag-struggle siya sa mathematics nga subject may be identify as having a strong communication and problem-solving skills. Tungod aning strength, ang facilitator is gina-encourage pa jud niya ang student to collaborate with peers, explain concept to others, or break down complex problem into smaller, more manageable steps. Hello everyone, my name is Michelle Lirito and I'm going to talk about the strength-based approach. Strength-based approach is not blind optimism or looking at the world through rose-colored glasses. We don't ignore problems or pretend they don't exist, but see them within a broader context. Change is dependent on using available strengths and resources. So, ang ibig sabihin ng strength-based perspective ay pag merong problema or may weakness ang isang tao, hindi nila ito tinitignan or hindi nila ito masyadong pinupuna. Rather, they are looking for strength. Ano ba yung kayang ibigay ng isang tao para mas maintindihan siya, para mas maunawaan. So, ang mga problema ng isang tao or ang kanyang kakulangan ay hindi masyadong tinitignan sa strength-based perspective. Strength-based approach therefore need the move critical input of social change movements, and it is essential they have social justice at the heart of their work. Social change happens when new ways of doing things replace old ways. Ibig sabihin nito kung nangyayari lamang ang social change kapag may makabagong paraan na darating, pinapalitan kung ano yung nakaraan o ano yung mas nakasanayan. Rather than putting all our efforts into stopping what we don't want, strength-based approach can help us discover what we want to create instead. So, sinasabi dito na imbis na pigilan natin kung ano yung ayaw nating mangyari, ang strength-based approach ay tinutulungan tayo na mas ma-discover pa and maging creative tayo sa mga paggawa ng mga bagay-bagay. Strength-based perspective has two key concepts. First is the asset-based community development and the positive deviance. First is the asset-based community development. So this methodology centers on the idea that communities possess valuable resources, skills, and experiences. Ibig sabihin nito, mas pinagtutuunan ng pansin ang mga komunidad na mayroong mga mas kapaki-pakinabang na mga resources, na mga skills, and mga experiences. So by mapping these assets, communities can organize around shared interests and take collective action leading to sustainable development.
So, pag mas nag-focus ang mga tao or ang community sa strength ng isang komunidad, mas magkakaroon ng collective action leading to sustainable development. Next is the positive deviance. So, strength-based perspective, pag this approach identifies individuals or groups within a community who, despite facing similar challenges and lacking additional resources, have developed successful strategies or behaviors. Ibig sabihin nito na kahit may kakulangan ang mga tao, but because it is the strength-based approach, hindi nila alintana na may mga problema, na may kakulangan ang isang tao or meron siyang kahinaan. So by studying and amplifying these uncommon but effective practices, communities can adapt solutions that are both innovative and contextually appropriate. So, pag mas pinag-aralan pa ang strength-based perspective dito sa isang community, mas magiging effective ito at mas ang isang komunidad ay mas ma-adapt nila ang mga solutions that are both innovative, of course, and contextually kung ano yung mas kaaya-aya or appropriate. There are 6 suggested standards for determining a strength-based approach. Number 1 is ang goal orientation. It is a crucial and vital for the person to set goals. Ibig sabihin, dapat ang isa ka tawo need niya mabalaan kung unsang iyang gusto ma-achieve in life. Kumbaga, naa siya'y map na mag-guide sa iyaha. Ang goal man gud nagahatag og directions and motivation. Ginatabangan niya ang mga tao na mag-focus sa ilang effort na ginabuhat and feel that they make a progress. Halimbawa, kung ang isa ka tao is hawod siya sa drawing, iyahang goal might be take an art class or mag-practice siya og drawing every day. Number 2 is ang strength assessment. The person find and access their strength and inherent resources. Ibig sabihin, dapat ang isa ka tao ma-identify niya kung asa siya hawod ug unsa nga mga resources ang naa sa iyaha. Because building your strength, makatabang ni siya sa isa ka tao na maka-feel siya og confident and capable. Kumbaga, gagamit ka og tool to tackle challenges. Halimbawa, someone na good siya in organizing might use kanina skill to manage their time better or help plan events. Number 3, the resource from the environment. Connect resources in the person environment that can be useful or enable the person to create links to these resources. The resources could be individual, association, institutions, or groups. Ibig sabihin, dapat ang isa ka tao mangita siya og people like iyang family, groups, or iyang circle of friends or places nga makatabang sa isa ka tao na ma-reach iyang goals. Kumbaga, dili need sa isa ka tao nga himuon lang niya nga siya ra isa. Ang pag-connect manggod sa uban maka-provide ni og support, knowledge, and opportunity. Halimbawa, someone na gusto mag-start og business, pwede siya mag-connect sa mentor or mag-join siya sa mga business group. Number 4, different methods are used first for different situation. In solution-focused therapy, clients will determine goal first and then strength. In strength-based case management, individual first determine their strength using an assessment. Ibig sabihin, recognizing that different situation call for different approaches. Kumbaga, walay tama nga paraan upang gawin ang mga bagay. Minsan, mas hawod na mag-set sa og goals at minsan, mas mabuti na explore yourself, your strength first. Halimbawa, kung ang isa ka tao maka-feel siya og sobrang stress, pwede silang mag-start by identifying their strength to feel more empowered, while ang uban kanang already motivated na, mag-focus na lang sila sa setting specific goals. Number 5, the relationship is hope-inducing. By finding strength and linking to connections with other people, communities, or culture.
Ibig sabihin, create a positive and supported relationship with the person because hope and encouragement are powerful. Ginatabangan nila ang mga tao na mag-believe sa ilahang mga sarili and ability to achieve goals. Example, imuhang therapist nag-cheer siya sa someone on, gina-celebrate nila ilahang success and remind them of their strength. And lastly is the number 6, which is the meaningful choice. Each person is an expert on their strength, resources, and hopes. It is a practitioner duty to improve upon the choices the person makes and encourage making informed decisions. Ibig sabihin, empower people sa pagbuhat og desisyon about sa ilahang life based sa ilahang strength, resources, and goal. Ang tao manggod ang in charge sa ilahang own journey in life. Dapat i-encourage jud sila to make choices that align with their values and aspirations. Halimbawa, maaaring i-consider ng isang tao ang kanilang strength and available resources kung mag-decide na sila sa ilahang career path, new hobby, and personal goal. There are 9 guiding principles of the strength-based approach. Number 1, everyone has unique qualities that help them grow and move forward. Ibig sabihin, tanan tao na jud unique qualities that shape their journey in life. Kani nga qualities pwede siya potential, strength, or capabilities para makahelp sa ila na malagpasan ang mga pagsubok and progress in life. The number 2. What we focus on grow and becomes our reality. Ibig sabihin, katong mga bagay na atong ginahatagan og pansin is maka-influence na siya sa atong actions and outcomes na ginahimo. Kung mag-focus ta sa ato ang strength and possibilities, maka-create ta og path toward success and personal development. Number 3, be careful with your words and language. Our language creates our client's reality. Ato ang language na ginagamit, maka-affect ni siya sa ato ang sarili o sa ubang tao. Ang positive and empowering words inspired growth, samantala ang negative language naman naga-create og limitation. Dapat mag-choose jud ta og words na maka-encourage and uplift. Number 4, accept change. Life and our world are ever evolving. Don't resist. Ibig sabihin, ang change is a natural part in our life. Sa halip na ito is i-resist nato, embrace it as an opportunity for growth and new experiences. Kanang pagiging bukas sa pagbabago can help individual build resilience and confidence. Number 5, support others as authentically as you can. You will see that your relationship are deeper and more meaningful. Ibig sabihin, ang tunay ug sincere na support maka-create og deep and meaning relationship. Kapag kita daw honest sa iba and gina-acknowledge their strength, matabangan nato sila na mag-grow while strengthening our connection with them. Number 6, the person or client is the storyteller of their own story. Ibig sabihin, every individual has the right to tell their own story and define their journey. Strength-based approaches empower people para kontrolin ang kanyang kwento, make decision, and shape their own future. Number 7, build upon what you know and experience to dream of the future. Ibig sabihin, learning from experiences makatabang sa mga tao nga makabuo og goals for the future. Number 8, capacity building has multiple facets and organization. Be flexible. Ang pagpaunlad daw sa kakayahan sa isa ka tao happen in many ways. In flexible approach, gina-allow nila ang mga individuals and organization to adopt different needs, making growth more effective and sustainable. Lastly, number 9, be collaborative, be adapted, and value differences. Through teamwork and embracing diversity, mag-lead siya into innovation and growth. Ang paggalang sa different perspective allow people na maka-learn from one another and maka-build a strong,
more inclusive community. According to Hammond 2010, he offers 5 benefits of the strength-based approach. First, benefits of the strength-based approach is it focusing on strengths rather than problems offers the individual control and a new mindset. So the individual's resilience and overall function in their family and community are improved. So pag mas pinahalagahan ang strength ng isang individual, he will have a new mindset and may may control siya sa kanyang ginagawa, and also the individual's resilience and ang kanyang kabuuang pag-function sa kanyang family or even sa kanyang community ay mas nag-improve. So pag mas pinahalagahan ang strength ng isang individual, ang kanyang function sa isang pamilya or ang isang community is mag-improve na, and mas isa na siyang bago or mas confident na ang isang individual. Number 2 is the approach sees people as creating and rebuilding rather than broken or failing. With improved resilience comes additional benefits. Ang additional benefits naman ng strength-based approach is including feeling special. Ma-feel ng isang individual na special siya pag mas pinahalagahan ang kanyang strength rather than ang kanyang mga kakulangan or ang kanyang weakness or ang kanyang pagkatalo. Mas ang isang individual ma-feel niya na bina-value din siya, and also he will be like optimistic or positivity and understanding that life is a journey. Mas maiintindihan ng isang individual na life is a journey pag mas nag-focus tayo sa kanilang strength. Number 3, like individual learns how to set goals and expectations, cope in a healthy way that fosters growth, and confront rather than avoid challenges. The approach doesn't ignore weakness. So number 3, clients learn how to set goals and expectations, cope in a healthy way that fosters growth, and confront rather than avoid challenges. So the approach doesn't ignore vulnerabilities or weaknesses. So one of the benefit ng strength-based approach is mas kinukumprenta nito kung ano yung mga challenges, mas hinaharap or they face challenges rather than avoiding it. So this approach doesn't ignore vulnerabilities or weaknesses. So hindi naman natin ini-ignore or pinapag sa walang bahala na lang ang weaknesses, but rather than mas pinaprioritize lang ang strength ng isang individual para mas magiging healthy ang kanyang growth, and it will also foster in a mas magiging healthy ang isang individual. Number 4, clients learn effective interpersonal skills in order to look for assistance and support when needed. So, one of the benefits naman ng strength-based approach is mas nakakatulong ang isang individual pag mayroon siyang skills, pag mas nahasa ang kanyang skills, and mas mayroon siyang i-offer na support kung kinakailangan dahil nahasa na ang kanyang strength, mas na kilala kung ano siya, kung ano yung mga talents niya, kung ano yung skills niya, and ano yung values ng isang individual. And last but not the least is last benefit of strength-based approach is that clients are better able to support others, giving time to those that they care about. The approach encourages clients to connect to social support like family or communities to nurture their growth. So, one of the benefits naman is pag ang clients
mas nakaka-support siya or mas nakakatulong siya giving time and care sa kanyang mga loved ones. So, the approach also mas mai-encourage ang isang client or individual na mag-connect ang kanyang social support. Like sa kanyang family, mas nakakatulong siya sa kanyang pamilya kung mayroon siyang strength-based approach.